dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ito kinakampihan si Robin Del. Eto mga kababayan kasi, alam nyo, sa totoo lang, ewan ko kung sa mga matatagal na sa channel na ito, malamang alam nyo na yung ikakatwirang ko rito ito pagpapanagot sa 12 years old, mga kababayan, ano? Ito, sige, pakinggan natin. Kapatid ko. Ano sabi niya? Hindi ko po ito kinakampihan si Robin Del, kapatid ko. Ala ko, wag na nga. Ito naman si Bibi Kapatid mo yan, kampihan mo yan. Sige na. Matik na yun. Pero naniniwala ako sa paninindigan niya pagdating dito. Na? Unang-una kami po ay pinalaki ng mga magulang namin sa disiplina. My dad and my mom didn't spare the rod. Hindi halata. Di ba no? Pinalaki daw sila sa disiplina. Pero teka, bakit parang ako lang kayo? Di ba? Si Bibi. Kung kamukha nga ni Meme Pebbles no? Kung pinalaki kayo ng disiplina, bakit kung kanino ka napupunta? Kung pinalaki kayo ng disiplina ni Robin Padilla, bakit parang yung mga anak ni Robin hindi rin naman di ba? Hindi mo rin masasabi na talagang lumaki sa disiplina. Di ba mga kababayan ko? Di ba? Kung kayo'y lumaki sa disiplina, parang kayo si Arnold Lopez, ganun. Pag nagmahal, isa lang at wala nang iba. Di ba? Ganun dapat. Pag nagmahal, isa lang, wala nang iba. Tumingin man sa iba. Di ba? Nagwawalang kibo na lang kami. Ganun kami magmahal. Wag lang masira. Di ba? Ganun yun, Jojo Chavez. Tumingin man sa iba, si Ai Chang at saka si Jen Angeles, magwawalang kibo na lang kami ni Arnold Lopez. Di ba? Di ba? Magbubulag-bulagan na lang kami. Di ba? Ganun yun Di ba no? Ngayon, hindi, bakit? Kayo, masasabi nyo ba, Jojo Chavez, Mary Jane na Red, na naging mabuti itong mga ito? Di ba? Para po disiplinahin kaming lahat. At lumaki po kami may takot sa Diyos, may takot sa magulang, may takot sa authorities. May takot daw bakit nakulong yung kapatid mo? Kung may takot sa magulang, may takot sa Diyos. Bakit nakulong yung kapatid mo? Bakit gumawa ng illegal? Wag nga kami. Kasi ang problema sa mga ito, mga kababayan yung bang nagmamalinis lagi Di ba? Valdez Violeta, Lovely Dominguez. Ate, wag malinis. Kasi merong history. Kaya nga nakulong nga di ba? Takot sa mga teachers, sa principal, sa lahat po, no? So, lumaki po kami dyan. Kapag pakikinggan nyo, si Bibi Gandang Hari, mga kababayan, pwede nang maging santo si Robin Padilla Sa description niya, kung anong klase na tao lumaki si Robin Padilla, pwede na hong maging santo. So, naniniwala ako, yung sinasabi po ni Robin, hindi po ito para parusahan yung mga bata. Ang sinasabi po niya is, pagkaroon ng deterrent, magkaroon ng kinatatakutan ang mga bata. Yan. So, sinusulong po niya itong mga panukala na ito, hindi para ikulong ang lahat ng mga 10 years old. Hindi po yun. Ang talagang pinanggagalingan lang po nun, may katakutan ang mga batang ito. Ayan, mga kababayan. Pinagpipilitan ni Robin Padilla na pababain nga daw ng 12. Yung pong mga mananagot dyan. Alam nyo, eto sa akin lang Alam ko narinig nyo na ito, Bambina, sa akin. Pag-usapan natin to.
itong mga minor de edad. Sa totoo lang, mga kababayan, yung mga edad na 10, 11, 12, sa totoo lang, hindi naman tayo pa nakakaisip ng tama nun eh. Tama, mali. Kayo ba perpekto nang makakaisip ng tama nung bata tayo? Nung mga 11, 12, 13 tayo? 14? Di ba? Maaari siguro sa 15, oo. Pero mga kababayan, yung 12, talagang tayo, hindi pa tayo nakakapag-isip. Ibig sabihin madali pa tayong mauto, madaling ma-impluwensyahan, bigyan ka lang ng candy, lollipop, di ba? Okay na yan, nababaitan ka na sa isang tao. So madali lang ho tayo mabola. Sa akin po, kung gusto nyo talagang magpanagot, at kung gusto nyo na may katakutan, yun ang sinasabi ninyo, mawalang galang, binibining, gandang hari. Baka gusto nyo i-consider yung sinasabi ko na ang mga magulang ang dapat pinapanagot sa mga ganyang mga bata kasi marami ho itong epektong maganda kapag ka magulang ang inyong panagutin. Bakit? Responsibilidad ng magulang na turuan ng magandang asal ang kanilang mga anak habang ito'y nagkakaisip. Kung gusto nyo talaga, mga kababayan, na magpanagot, hindi ho yung bata. Kasi ako naniniwala, kalukuhan yan, na ang bata ang panagutin sa murang edad niya. Kaya nagkakaganyan ang mga bata dahil sabi mo nga, ay kulang sa pag-aaruga, kulang sa pangaral, kulang sa gabay, hinayaan. Putang ina. Alam niyo yung sabi ko dati, pag ako naging congressman, isusulong ko ang batas na yung mga magulang na nagpapabaya sa mga kanto't sulok sa gitna ng kalsada, sa mga pampublikong mga kalsada, makikita nyo sa mga stoplight, mga murang musmos na bata, mga musmos na bata. Anong ginagawa? Kumakatok sa mga sasakyan nang hihingi ng pera. Yung po ba'y tama, mga kababayan? Alam nyo, mga kababayan, kung etong ganitong katwiran lang sana masusunod, baka ho, marami itong matutulungan pang mga aspeto sa buhay Tulad ng baka ho, lalong pag-igtingin yung pagsasama ng mag-asawa. Kasi magtutulungan dapat sila. Hindi nila isiping maghiwalay. Kasi baka mamaya mapahamak yung anak nila, maligaw ng landas, hindi nila maiga-guide, sila ang mananagot. Di ba mga kababayan? Syempre, huwag tayong maghiwalay. Parehas tayong mananagot. Tiisin mo yung, kung ano ako. Di ba? Tiisin nyo yung baho ng kili-kili ng asawa nyo. Tiisin nyo yung baho ng mga bunganga ng asawa nyo. Tiisin nyo yung baho ng pemp. Di ba? Tama ba, Bambina? Wala hong basta-bastang maghihiwalay na pamilya. Dahil isa sa alang-alang nila na silang dalawa na magulang mananagot kung hindi lalaking matino yung anak nila. Nakuha nyo? Ulitin ko, hindi ko kinakampihan yung mga bata na nakakagawa ng kasalanan. Baka gusto nyong ikonsidera na baka naman talaga ang problema kulang sa gabay, kulang sa disiplina. Diba? Ako, matatakot na ako, magulang ako. Ako, didisiplina ng anak ko. Didisiplinahin ko ito. Pag ito nakagawa ng kasalanan, tatay ang mananagot, nanay ang mananagot. Diba? Diba mga kababayan ko? Yaan. Bigyan ng ng dagdag na paghihigpit ang mga magulang. Ang problema, laging binibigyan ng ginagapos ang kamay ng mga magulang
sa pagdidisiplina ng anak eh. Yung mga gumagawa ng mga batas na yan eh. Di ba ba? Sa akin lang, mga kababayan. Oh, ang magulang ang dapat pinaparusahan. Dagdagan ang bigat ng parusa ng mga magulang na silang mga lumikha niyan. E paano? Maraming mga magulang dyan. Putang ina niyan. Di ba? Pabaya sa mga anak. Anong ginawa? Inuuna yung lande. Oh, inuuna yung pasayahin, yung pem-pem nila. Inuuna, pasayahin yung mga putotoy nila. Di ba mga kababayan? Walang ginawa kundi ano? Ayun, mga kababayan. Nambababae. Oh, yung babae naman, nanlalalaki. Bakit? Kasi kulang ang batas na siyang dapat ipataw sa mga magulang, hindi sa mga anak. Tama? Sabi ko sa inyo, mas matalino ko kay Robin Padilla at saka kay Sara Duterte. Hindi sila marunong mag-isip eh. Biruin mo, ikukulong mo yung 12 anyos na imbis na na nararanasan niya yung pagiging bata niya, nararanasan niya yung pagiging malaya na maglaro bilang bata. Oh. Bakit nagagawa ng mga bata yon? Ulitin ko, kulang sa aruga, kulang sa disiplina, kulang sa pagmamahal ng magulang. Bakit? Putang ina, yung mga magulang, imbis na sa anak, ibigay yung pagmamahal, binibigay sa mga kabet kulasisi nila. Sorry sa mga binibigkas ko, slapchick, pero real talk yan. Tama? Hindi na lang kayo makontento sa kung sino yung pinili ninyo na partner ninyo, naging asawa ninyo, na inanakan ninyo, na nagpaanak kayo. Di ba mga kababayan? Silang dapat managot kasi matatanda na ito, alam na nila na unawain yung magiging kasalanan nila. Hindi ho yung bata na hindi pa niya alam nga yung bakit niya nagawa yon at kung ano yung kasalanan niya, mahirap pa niyang unawain yon. Tama, mali. At saka yung mga bata, kapag naturuan nyo ng pagmamahal, magmahal, makipagkapwa-tao, matakot sa Diyos, siya mismo matatakot, hindi ko gagawin ito. Mapapahamak ang nanang at tatang ko, baka makulong ang nanang at tatang ko, ayoko. Nakuha nyo, mga kababayan? O ewan ko kung ganun din kayo katulad ko. Kasi ako, dahil pinalaki ko sa disiplina ng tatay at nanay ko, kahit mahirap kami, tinuruan kaming may takot sa Diyos, tinuruan kami na magmahal ng kapwa, tinuruan kami magbahagi ng sobra labis sa aming mga blessings. Mga kababayan, takot ho ako na may mangyari sa nanang at tatang ko. Hindi ko kakayanin na maparusahan at nanang at tatang ko. Bilang bata, anong gagawin mo? Magiging mabait ka. Hindi ka gagawa ng masama para mapahamak ang iyong nanang at tatang. Tama, mga kababayan? At rumispeto. Di ba? Yun. Kaya kung meron kayong isusulong, tayo, mga magulang, hindi ba dapat tayo yung unahin bago yung mga bata? Ulitin ko, hindi ako tutol na disiplinahin ng maayos o paanong klaseng pagdidisiplina. Pero baka naman meron pang mas magandang solusyon kaysa parusahan mo na agad yung mga bata. Tama, mali? Kayo, mga kababayan. Yan. Paano? Mark Mendoza. So, paano? Ayawan na. Sana ho, meron ho kayong napulot na konti man lang, Diba? Muli, mga kababayan, nabot na tayo ng mahabang oras. Babalik po tayo mamaya. Mananghali, kakain lang muna tayo. Kasi, pagka uminom kayo nung ating juice na walang laman ng tiyan,
kailangan sundan nyo kagad ng heavy ano ba yan? Ng heavy food para hindi kayo ma-acid. Ano? Pwede na ba tayo mga kababayan? Ewan ko bakit hindi naiisip ng mga yan. Yung mga senador, mga congressman. Kasi mga kababayan, puro pera lang mga inaasikaso ng mga putang inang yan. Di ba? Muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod, wala nang iba. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.